Dahil doon ay naging interesado si Izumaida pero habang nasa likod niya si Kamari ay para itong nababaliw habang tinitingnan nito ang kanyang mga muscle hanggang sa bigla na siyang maunahan nito. Hindi makapaniwala si Izumaida na may ibubuga pala ang hindi kilalang si Kamari kaya inisip niya na ibinunyag na ng Kyoto Fushimi ang kanilang lihim na sandata. Ibig sabihin, maaari na niyang makamtan ang paghihiganti ng nakaraang taon na ipinangako niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi naman ni Daobashi kay Kuroda na akala niya ay balak ni Midosuji na sumunod sa dalawang nagkakarera para sabay ng mga iyong talunin si Izumaida pero nakikita nilang hindi iyon kumikilos. Dahil doon ay pinantayan ito ni Kuroda para tanungin kung sa tingin ba nito ay matatalo ng first year na iyon si Izumaida. Natatawang sumagot si Midosuji at sinabing hindi niya akalaing magpepresenta si Kamari pero para sa kanya ay mananalo iyon kaya mauulit umano ang naganap ng nakaraang taon kung saan ang ace sprinter ng Hakone Academy ay natalo ng isang first year at kapag nangyari iyon ay tuluyan na umanong babagsak si Izumaida. Nang mga oras na iyon ay nakalampas na ang dalawa sa 2 kilometrong linya pero makikita na unti-unti nang napag-iiwanan ni Kamari si Izumaida kaya inasar nito si Izumaida at sinabing akala niya ay maghihiganti ito, ngunit sinabi ni Izumaida na mukhang mali umano ang pagkakaintindi ni Kamari. Kasabay niyon ay sinabi rin ni Kuroda kay Midosuji na mali ata ang pagkakaintindi ng mga ito sa sinabing paghihiganti ni Izumaida. Hindi umano iyon tungkol sa naging karera ni Midosuji at Shinkai ng nakaraang taon, kundi para umano iyon sa pagkatalo ng Hakone Academy, kaya't hindi umano yun pwedeng matalo kahit sino pa ang kalaban yon. Nakarating na ang dalawa sa natitirang 1.5 na kilometro bago ang sprint line ng ikalawang araw ng Inter-High, at doon na tuluyang itinaas ni Izumaida ang zipper ng kanyang jersey na nangangahulugan ng pag-atake nito. Hindi nagtagal ay napantayan na ni Izumaida si Kamari at sinabi niya rito na subukan nitong sabayan siya dahil mas bibilisan pa niya ang pag-arangkada. Habang pumapadyak ng mabilis ay sinasabi ni Izumaida sa kanyang sarili na bilang siya ang may suot ng numero 4 at bilang kapitan ng team ay dala niya ang napakabigat na responsibilidad. Gusto nyo ba manood ng anime pero wala kayong alam na panoodin? Subukan nyo na lang dito manood at mag-subscribe sa Usini. Madami kayo dito pwedeng mapanood na alam kung malilibang kayo, meron din ditong Yowamushi na inaabangan nyo. Pag naka 1K na DL ay magbibigay tayo ng 500 Gcash sa mga nag-DL kaya kung gusto nyo ay nasa pin comment lang sa baba, salamat. Tandang-tanda pa niya kung paano siya pinagdudahan noon ng iba sa pagiging bagong kapitan dahil sa pagiging sprinter niya. Para sa mga iyon ay mas mabuti kung isang all-rounder ang mapipili sapagkat hindi umano kayang magbigay ng instruction ng mga sprinter sa dulo ng karera kaya mas mabuti umano kung maalin na lang kina Kuroda o Manami. Naririnig ni Kuroda ang sinasabi ng mga iyon tungkol kay Izumaida kaya nang magkaroon sila ng meeting ay sinabi niya kay Izumaida na wala naman siyang nakikitang mali sa pagiging bagong kapitan nito. Ipinagtatanggol din umano niya si Izumaida pero sinabi nito na ayos lang iyon dahil pinagtibay niya na ang kanyang desisyon na ipaubaya kay Kuroda ang posisyon. Ngunit na si Kuroda at hindi sumang-ayon sa desisyon niya kaya mas ipinamukha niya rito na hindi siya karapat-dapat dahil sa pagkatalo niya noon sa unang araw ng sprint at siya umano ang unang dahilan kung bakit natalo ang Hakone Academy sa Inter-High ng taong iyon. Gayunpaman tutol pa rin sa kanya si Kuroda at sinabing kung ngayon lang magkakaroon ng kapitan na sprinter sa kasaysayan ng team nila ay kailangang si Izumaida ang magsulat ng kasaysayang iyon. Sinabi ni Izumaida na maraming beses niya na iyong pinag-isipan pero guilty pa rin umano siya kaya hindi niya magagawang pangunahan ang iba. Pagkatapos yun ay naglakad na palabas si Izumaida at bago tuluyang umalis ay sinabi niya kay Kuroda na bukas ay ipapaalam niya na sa iba ang desisyon niya. Nang makapagpalit siya ng uniforme ay bigla siyang nilapitan ni Ashikiba para yayaing magbisikleta. Iyon ang unang beses na nagkasama sila sa pagbabike kaya naisip ni Izumaida na niyaya siya yun para palakasin ang loob niya. Isinama siya nito sa isang lugar na may malawak na tanawin na pinupuntahan o manon yun tuwing may problema. Doon seryosong ikinwento ni Ashikiba ang tungkol sa mga pinagdaanan nito mula nang pumasok siya sa Hakone Academy, hanggang sa kung paano niya nalagpasan ang mga iyon sa tulong nina Fukutomi at Shinkai na siyang nagpalakas ng loob niya. Pero nakagawa siya ng malaking kasalanan sa mga iyon dahilan para maban siya sa pagsali sa karera. Tulad ni Izumaida ay nagilty din si Ashikiba at mas mabigat pa umano iyon kesa sa dinadala nito ngayon pero hindi ibig sabihin yun ay wala ng kakayahan si Izumaida na pangunahan ang iba. Dagdag pa ni Ashikiba na mula nang maging kapitan si Izumaida ay hindi niya na ito narinig sa pagsasabi ng abs. Pagkatapos ng usapang iyon ay may isang bagay na napagtanto si Izumaida na hindi niya na nga ulit nakakausap sina Andy at Frank. Binuksan niya ang zipper ng jersey niya at nakita niya na parehong tumitibok ang dalawa na para bang sinasabi ng mga iyon sa kanya na magpatuloy lang siya. Dahil doon ay lumakas ang loob ni Izumaida at sinabi sa sarili na ang nararamdaman niyang pagkabigo ay gagawin niya na lang inspirasyon at lakas para magpatuloy. Tingid sa kaalaman ni Izumaida na ng mga oras na iyon ay nakikita at naririnig siya ni Kuroda, nanoy natutuwa dahil nagbago na ang isip niya. Sa kasalukuyan parehong nakasuporta sina Kuroda at Ashikiba sa kapitan nilang si Izumaida, at naniniwala sila na magagawa niyong ipanalo ang laban. Nagpapasalamat naman si Izumaida sa dalawa dahil naliwanagan noon ang isip niya kaya nga ngayon ay naroon siya at lumalaban para ipakita kung ano ang kaya niya.
Nang mga oras na iyon ay kitang-kita ng mga manunood kung gaano kabilas si Izumaida, na siya namang nagpakaba kay Kamari dahil malaki na ang agwat nila kaya hindi na umano nito makita ang mga muscles nyon. Dahil doon ay sinuot na nito ang salamin na hindi lang magpoprotekta sa mga mata niya mula sa mga bato at sinag ng araw, kundi ang polarized na salamin yun ay nag-aalis umano ng mga refleksyon kaya mas malinaw niyang makikita ang mga buhay na tanawin. Sa pamamagitan yun ay malinaw niyang nakikita ang mga muscle ni Izumaida na siyang nagbigay sa kanya ng determinasyon na bilisan ang pagpadyak, kaya hindi nagtagal ay nagawa niyang makalapit kay Izumaida, bagay na ikinagulat naman nito. Tuwang-tuwa na naman si Kamari sapagkat inakala niya na hindi niya na makikita pa ang mga muscle ni Izumaida, sabay hingi ng paumanhin kay Midasuji dahil hindi niya sinunod ang utos nito na saka lamang niya suotin ang salamin kapag malapit na siya sa 1 kilometro mula sa linya, sapagkat iyon ang nagsisilbing sikretong sandata niya. At dahil nagawang makahabol ni Kamari kay Izumaida ng ganoong kabilis ay siya ang mas sinuportahan ng mga manunood sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa pangalang Hiro Onishi. Gayunpaman, walang pakialam si Kamari kahit na pagkakamalan siya ng mga manunood na siya si Hiro Onishi, dahil hindi naman umano ang hiyawan ng mga iyon ang nagpapalakas sa kanya. Samantala, magkahalong gulat at saya ang naramdaman ni Miss Ota nang makita sa board na dikit lang ang laban nina Izumaida at Kamari. Napakagat naman si Midasuji sa kanyang daliri habang sinasabi sa sarili na malakas talaga si Kamari lalo na at siya ang nagturo doon para ilabas ang buong potensyal. Lumaki si Kamari sa isang malaki at lumang mansyon sa gilid ng Kyoto kung saan tinuruan siya na hindi tama ang maging walang galang sa harap ng ibang tao. Bago pumasok sa paaralan ay pinaaalalahanan siya ng kanyang ina na magpakita ng kagandahang asal, panatilihin ang kalmadong pag-uugali, at itago ang kanyang mga emosyon. Hilig ni Kamari ang pagbabasa ng libro kaya habang naglalakad papasok sa eskwelahan, at kapag wala silang klase ay iyon ang kanyang pinagkakaabalahan. Ngunit may isang pag-uugali siyang ipinagkakatago-tago, ang pagiging mausisa sa katawan ng ibang tao kaya hindi niya maiwasan na mapatitig sa mga ito. Patid niya na kapag nalaman iyon ng iba ay katatakutan siya, lalo na at kabastusan ng pagtitig sa iba. Pero kahit alam niyang mali ay ninanais pa rin niya na mahawakan ang katawan ng iba dahil ganoon kalalim ang pagkamausisa niya sa katawan ng ibang tao. Sa kanyang ikalawang taon sa high school, muntik niya nang maisiwalat kay Midasuji ang tungkol sa pagnanais niyang makahawak ng muscles ng ibang tao, dahil napansin siya niyo na napapadalas ang pagpunta niya sa Arashiyama Bicycle Park. Nung una ay naghahanap lang naman talaga siya ng lugar na perpekto para sa pagbabasa niya, pero simula nang mapadpad siya sa Bicycle Park ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na bumalik doon, at hindi na rin pagbabasa ang ipinupunta niya sa park na iyon kundi ang pagtitig na sa muscles ng mga siklista. Para sa kanya ay iba ang galaw ng kalamnan ng mga nagbibisikleta kaya sa lahat ay iyon talaga ang nais niyang mahawakan. Pero pilit niyang iwinaglit sa kanyang isip ang pagnanais na iyon at nangako pa siya sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa bicycle park na iyon. Ngunit, isang araw, habang umuulan ay pumunta ulit siya doon para tingnan kung may mga nagbibisikleta pa rin kahit na umuulan. Nagulat siya at hindi niya akalain na meron pa rin talaga, at nakita niya na naroon din si Midasuji. Tumakbo si Kamari palapit kay Midasuji, nang bigla siyang tanungin ng isang lalaki kung interesado ba siya sa pagbibisikleta, at inalok pa na sumali umano siya sa club. Agad niyang tinanggihan ang alok ng lalaki at nagpatuloy sa pagtakbo papunta kay Midasuji. Nagpakilala siya rito at saglit silang nakapag-usap dahil ang totoo ay gusto niyang mahawakan ang mga muscle nito. Nang mga oras na iyon ay muntik na naman niyang masabi kay Midasuji na gusto niyang mahawakan ang mga muscle nito, pero sinabi nito sa kanya na kung patuloy siyang gagawa ng mababaw na mga dahilan at susubukang lokohin ang mga tao, hindi umano niya kailanman makikita ang katotohanan. Nagulat si Kamari sa mga sinabi ni Midasuji kaya napatakbo ito palayo, pero kalaunan habang naglalakad ay naisip niya na gusto niya ng magpakatotoo. Dahil doon ay tumakbo siya pabalik para tuluyan ng isiwalat kay Midasuji ang katotohanan. Pagkarating ay agad niyang isinigaw na gusto niyang mahawakan ang mga muscle ni Midasuji, bagay na ikinagulat nito, pati na rin ng 3 pang siklista. Doon napagtanto ni Midasuji na kaya pala lagi niyong nababanggit ang muscle tuwing nagkakausap sila. Itinabi ni Midasuji ang kanyang bike para kausapin si Kamari, at doon niya sinabing para magawa iyon ni Kamari ay kailangan itong sumakay din sa bisikleta. Simula noon ay nagbisikleta na rin si Kamari hanggang sa nagustuhan niya na rin iyon dahil kasabay niya si Midasuji at nakikita niya nang malapitan ang muscles nito. Dahil baguhan ay nararanasan niyang sumemplang pero balewala iyon sa kanya dahil sa kagustuhang makahabol kay Midasuji, sapagkat iyon ang kondisyon nito para payagan siya nito na mahawakan niya ang mga kalamnan nito. Kinahaponan habang nagpapahinga ay naisip ni Midasuji na ang pag-unlad ni Kamari mula nang magsimula itong magbisikleta ay malinaw na ibang-iba kumpara sa karaniwang tao. Makalipas ang 2 taon, naging magkasama sila sa iisang team pero tagapagmasahe siya ni Midasuji. Iniisip ng iba na kaawa-awa si Kamari pero ang hindi nila alam ay iyon ang matagal na nitong pinapangarap. Doon na rin nagsimulang sabihin ni Midasuji na dapat pagtibayin pa ni Kamari ang hangarin nito, at hinikayat niya na rin itong sumali sa Inter-High dahil ang magagandang muscles na nais umano ni Kamari ay magsisiksikan sa harap ng Inter-High. Sa kasalukuyan tuwang-tuwa si Kamari sapagkat totoo nga umano ang sinabi noon ni Midasuji.
Nagpatuloy ang matinding laban nilang dalawa ni Izumaida, hanggang sa mapansin na ng mga manunood na hindi si Hiroonishi ang pambato ng Kyoto Fushimi, kundi ang sub na si Kamari. Dahil doon ay totoong pangalan na ni Kamari ang isinigaw ng mga ito pero wala pa ring pakialam si Kamari sapagkat mas mahalaga rito ang manalo. Maya-maya pa ay narating na nila ang huling 500 metro at mula doon ay nanatiling pantay ang kanilang pwesto pero para kay Izumaida ay siya ang mananalo sa kabila ng anumang sitwasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-arangkada ni Izumaida ay bigla itong dinikita ni Kamari at sinabing nababasa niya ang bawat galaw nito, kaya siya umano ang mananalo dahil alam niya na ang lahat ng ikikilos nito bago pa man marating ni Izumaida ang finish line. Pagkatapos yun ay mas binilisan pa ni Kamari ang pagpadyak dahilan para mapag-iwanan si Izumaida sa natitirang huling 200 metro.